Uy. Na mismong nanay naman ni Mami D. So guys, dumalo sila sa kanilang... Bakit sila dumalaw kung kailang paggabi na tapos walang kandilang nakatulos? Nagdadaldal lang daw ako dito. Natural, gaga ka ba? Tanga ka ba? So what's up guys, welcome back. Ngayon papunta tayo sa General Santos City, pero magmumula tayo dito po sa Davao City at dadaanan natin tong napakagandang bagong project po ng Davao City under ng government dito. Actually sinimulan yata ito, hindi pa nauupo si Pangulong BBM. Nasimulan ito ng Pangulong Duterte at ngayon ay napapagpatuloy at nagagamit na. So mga master, bukod po sa vlogging natin sa mga cemetery, mga magagandang lugar, ay meron tayong pupuntahan ngayon na bilang mama to ni Mami D, sir, no? Yan, 6:15, magpapa-full tank lang tayo kasama natin ang ating motor, yan. Na si Master Black. Susubukan lang natin mag moto vlogging kahit hindi masyadong magaling sa pagba-vlog o sa mga ganyan, ay susubukan natin. Pakita ako kayo ng aking kuhang drone shot nung nakaraan pa. Dito po sa ating pupuntahan na to, madadaanan natin ang Davao Coastal Road, mga master. So tara, kung bago ka lang, mag-subscribe ka kung hilig ka sa mga adventure at saka mga pupuntahan pa nating mga lugar dito po sa Mindanao. Thank you, let's go. $700 ang full tank niya. Grabe. Makakarating na to sa ano, sa Luzon. Baga first time ko po kasi dito sa ano, oo. So kaya tinanong ko kung yung katong White Beach po ba sa kabilang part po yun? Sa ano yun sir? Sa Glan. Glan. Sa Glan yun, magdaan ka pa ng Jinsan, Bawing. Magdaan ka ng Alabel. Alabel, magdaan ka. So nag-agaw pansin sa akin itong mga magagandang part dito na puro bulaklak, mga master. Oh, grabe. Imagine may mga nakalibing dyan. Oh, sarap mag-vlog sa ganito ba? Picture, pang thumbnail. Guys, diretsahin lang natin to. Sana tutukan nyo yung video hanggang dulo, parang pinakasuporta na rin sa atin, mga master. Alam nyo ba, mga master, na sa tuwing gagala tayo sa mga lugar, kahit hindi natin nababawi sa video yung mga kinikita natin, masaya pa rin tayo eh. Kasi alam nyo na ihahatid ko sa inyo, nabibigyan ko kayo ng gala na kahit nandiyan lang kayo sa bahay, di ba? Kahit ano, nasaan man tayo, may mga nakakakilala rin sa atin. Natutuwa talaga, na-appreciate ko talaga, mga master. Ano na to sa inaayos na. Oo. So ito guys, yung puntod ng lola ni Manny Pacquiao. Oo. Simple lang. Mama to ni Mami D, sir, no? Okay. Si Nanay Cristina Dapidran. Kumbaga sir, itong buong lupa na ito, ito yung nabili ni ano? Hindi.
Ah, sa dapit sir. Hanggang saan? Ah, dire. Tapos papunta doon. Tapos, kumbaga, papatayuan to ng mausoleo. Iaayos. Oo. So, ito siya guys, simpleng-simple lang oh. Yung puntod ng lola ni Pacquiao. Oh. 2016. Sir, may idea ka na, tagpila ang lote dire? Ano sir? 70,000 per lot. Ang isang Ano lang? isang butas. Ilang square meter yon? 4x6 yata. Okay. So guys, tingnan nyo ito oh, napakasimple lang. Ito yung lola ni Manny Pacquiao. Si Mami Cristina Dapidran. Si Nanay Cristina Dapidran ang lola ng ating pambansang kamao o ng ating senador na si Manny Pacquiao. Ipinanganak noong July 31, 1922 at pumanaw noong February 19, 2015 sa edad na 93 years old. Kasalukuyang busy si Manny Pacquiao ng time na yan dahil inaasikaso ang kanilang laban ni Cotto ay saka naman ang pagpano ng kanyang lola na laging dumadalo sa kanyang mga event sa General Santos City. Ayon din sa aking search ay ito ay umabot din ng matagal sa ospital o naratay bago binawian ang kanyang buhay. Nakilalang bilang supportive at mapagmahal na lola ito na mismong nanay naman ni Mami D o ni Nanay Dionisia. Mapapansin din sa dating post ni Senator Manny Pacquiao na ipinost sa kanyang social media na sinasabing, "We will miss you Lola Cristina Mejia Dapidran, R.I.P. Lola," at naglagay siya ng verse ng Bible, there's a time for everything and a season for every activity under the heavens. Ito ang isa sa kanilang larawan na talagang napaka-sweet ni Manny Pacquiao sa kanyang lola na nakita lang din natin sa internet. Ikaw ba? Na-miss mo din ba ang iyong lola? Yan mga master. So ito raw ay aayusin, papagandahin ito, tatayuan ng sariling mausoleo. Anong year to na living siya dito sir? 2015 na din? Ah, okay. Ito na mismo. So mga master, nitong December daw nagpunta rito si Mami D sa puntod ni ng kanyang mama. Kumbaga pinakalola ni Pacquiao. Okay, ito siya. Simple lang siya guys, no? Wala tayo idea. Ano, busog na? Busog na busog sa kakagala sa sementeryo ah. Oh, di ba? So mga master, di ba nag-iba yung ating suot? Kasi nga, 2 episode yung vlog natin ngayon. So ito yung kamustahin natin yung undas or yung sementeryo pagkatapos ng araw ng mga patay. Kasi sa totoo lang, sabi nila, tignan mo ang lawak oh. Sabi nila, mag-ikot-ikot ka lang doon sa sementeryo pagkatapos ng undas, mabubusog ka na. Oh no! Yun ang sabi nila, pero tignan nyo naman, napakaraming kalat guys. So pupuntahan natin itong isang sementeryo na as in bago lang siya totally, pero may isasama natin yung mga luma na pwede natin puntahan. Ay, may October kasi gusto kong makakita guys ng, wala bang naglilibing, comment below nga, may naglilibing ba ng November 1? Oo, parang wala. May mga namamatay ng November 1 pero hindi natin sure kung may nililibing ng November 1. So dito po sa cemetery, dito po sa Timungko, oo, hindi ko pa sure kung sakop pa rin ito ng Davao City kasi malaki nga ang Davao City. Comment below kung taga Davao City ka, baka naman pwede supportahan mo na, subscribe ka na dito at puntahan pa natin iba't ibang cemetery dito sa Mindanao. So dito wala tayong alam na kwento at aalamin pa lang natin, napakalawak guys eh. So punta tayo, ano yun? Parang may sumigaw. So dito, punta tayo dito sa banda dito. Kasi dito yung mga bandang luma daw eh. Kung naranasan mo ba yung kumuha ka ng, yung bata ka pa, yung kumain ka or kumuha ka ng mga pagkain sa patay, mga master, yung nag-iikot ka after ng undas. Kasi naranasan ko yan eh, bata pa kami noon. Actually, pauwi pa nga lang, pauwi pa lang sila, mga 9 pa lang ng gabi. Pero likod lang ng bahay nga namin is cemetery. So tingnan mo yun. Nasanay ako na kapag nag-iikot ako ng cemetery,
Ewan ko ba, lagi akong pagka nalulungkot, lagi akong pumupunta ng sementeryo. Pero kita mo, dito tayo dinala, di ba mga master, ng tadhana. Ako tadhana kasi kung hindi naman ako nag-vlog sa sementeryo, hindi tayo magkakakilala mga master, di ba? So may mga reasons kung bakit tayo pinagtagpo, no? Grabe, no? So mapapansin nyo, madumi, walang proper way or walang proper garbage talaga. Sino kaya ang maglilinis? Hindi ba nila inisip na sino po ang maglilinis ng mga yan? Diba? Kung saan kayo nagtapon, may nabasa akong comment eh. Ako daw punta ng sementeryo, nagdadaldal lang daw ako dito. Natural, gaga ka ba? Tanga ka ba? Kita mo nagbablog ako eh. Pero ba nagbablog na tahimik lang? O sige, doon ka sa mga tahimik. Kung gusto mo ng tahimik, dito ka, char. A few moments later. Kung sa inyo may mga mayor na nagbibigay ng bulaklak, ang mga ano, kasi may bagong libing dito, oh. Nakakaha pa yung kanyang ano. Ay, dalawa yung bagong libing. Oh, may ililibing na isa pa pala. Hala, kinain nyo na yan, kambing. Bulaklak ng patay yan. Oh no! Uy, mga kambing kayo. Uy, kinain nyo na yung bulaklak ng patay. At eto papakita ko sa inyo guys. Huwag kayo, big time ang kanilang tagabigay ng bulaklak. Kapatid, anak lang naman ng Pangulo o ng dating Pangulo ng Pilipinas ang nagbigay nito. Oo, si Baste. Siya kasi yung pinaka-ano ngayon dito sa Davao. Siya yung pinaka-mayor, kung di ako nagkakamali. Si Baste Duterte. Yan, Sebastian Duterte. Ina mo. Putang ina. Di ba social ng kanilang ano. Samantalang sa amin Mayor Josel. Ay, shoutout pala kay Mayor Josel. Oo. Hindi ko na po sure kung sino po yung mayor sa tinungtungan na ng ano. Palawak na ito sa sementeryo. Kahit lakarin ko siguro ito ng maghapon. Parang ganda magpalipad ng drone dito. Kaya hindi ko nadala yung drone. Ayun ang sinasabi nila. Mag-ikot ka lang ng sementeryo, mabubusog ka. Ay, meron ako nakita rito ng kakaibang needs. So, tignan nyo. Ito guys, oh. Meron puntod ng kambal. Lawrence at saka si Melchor. Ayan, oh. Dito sila inilibing. Kambal ito sigurado guys. Dito may mga bata. Ito, oh. 2017 pinanganak. March, April, May, June, July, August, September. 6 months lang siya. Ito naman isa 1997 to 1994. Dito tayo banda rito. We have to go guys. Kami kandila na masyado. So mga master, pakiusap ko naman sa mga batang nanonood, mga kasing edad ko dati, yung ginagawa ko yung mga ganyan. Huwag nyo naman pakilaman yung mga pagkain ng patay. Magpabili na lang kayo sa mga magulang nyo kasi hindi talaga pangit eh. Hindi talaga maganda na kumain ka ng pagkain nga ng patay dahil yan ay although sagrado para sa ilan. May badyaw dyan eh. Hindi po talaga maganda na kinakain yung pag-alay sa mga patay dahil actually kung tutuusin, hindi naman po dapat talagang inaalayan ng mga patay. Pero syempre, kanya-kanya tayo ng paniniwala guys. Kung ano yung nakagisnan na. Pero kung tatanungin po ako para sa akin, hindi na natin kailangan gawin. Dahil po, ang mga patay ay patay na. Yun nga lang, talagang naging tradisyon nga o laging ginagawa ito ng karamihan sa mga Pilipino. Nabutan tayo guys, wait lang.
bakit sila dumalaw kung kailang paggabi na tapos walang kandilang nakatulos. Dadaanan natin, kunyari nagbablog lang tayo. So ayan nga guys, tignan nyo yung cemetery. Hello po. Oo. Kayo po, nag-unsa? Nagdalaw? Alam nyo po yan, kapatid? Pamangkon? Mama nyo. Late na po kayo nagdalaw ng cemetery? Nakapay gubat diha. So guys, dumalo sila sa kanilang mother. Hindi pa kayo nakapunta ng Kalagalag. ng Kalagkalag. Delikado na dire. Anong daan pala dito? Pag ganyan po, hindi kayo nagtutulos ng kandila. Ana. Okay. Taga diri lang mo sa Davao? Ganito yung... Unsa pa ni sako pa siya ng Davao City. Oo, sako. Okay. Sige, thank you. Diba? Ang dumi ng utak mo talaga, Master G. Akala mo may ginagawa to kasi. Huwag kang ganun. Walang ganun, Mars. Hiningal ako. Tapos yung ibang mga maarte magko-comment, ay Master Gala, ba't mo inaapakan yung mga puntod? Hindi po masama kasi kahit kayo naman sarili nyo inaapakan nyo rin, di ba? Kumbaga, mahirap dumaan kasi dyan, sisingit-singit ka pang ganyan, gaganyan, iisa-isahin ka pa, tapos minsan wala ka pang space. Pero understandable naman yan dahil naniniwala ako na hindi porkit naapakan natin sila, hindi na natin nire-respeto. Ang hindi naman respeto sa kanila, yung kinukuha yung buto, tinatamba kung saan-saan, di ba? Yun yung mga napapabayaan. Yun po yung talagang hindi naman respeto sa kanila. Dami sinasabi. Charis. Imagine mga master, sa laki ng sementeryong ito, makikita nyo yung mga patay na yan. Hindi lang isa, dalawa, 10, 20 ang pinatay dyan. Oo. Kumbaga, hindi talaga maiwasang may inililibing sa isang sementeryo na may pinatay o nagpakamatay. Kaya sana, habang tayo buhay pa tayo, yung mga nakakapanood nito ngayon, ingatan natin buhay natin at saka huwag tayo matakot sa kamatayan kasi lahat naman po tayo talaga iisa lang yung patutunguhan natin. Tignan nyo to guys, dito pala sa Davao guys, kailangan mag-ingat daw ako sa pagbablog, lalo na sa mga mababundok na lugar kasi marami raw banakon dito o yung king cobra, medyo nakakatakot lang, kailangan lagi tayo dapat magsapatos. Dami ang pagdadaanan. Di ba tama naman guys, kahit hindi naman November 1, pwede natin dalawin yung mga mahal natin sa buhay, magbigay tayo ng bulaklak. Pero yung yung makikisabayan ka pa sa mga tao, napakaraming tao, minsan marami pang nagiging krimen, minsan may mga hindi magandang nangyayari, nakawan, ganun. Para maging safe na lang, payo ko lang, kahit hindi na po November 1 natin puntahan, pero kayo, nasa sa inyo naman po yan guys. Ako yung nagpapayo lamang.